Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to the Life Giver Church where new life begins. And we want to welcome you sa ating pong third Sunday for the month of December. And every first and third Sunday of every month, we are celebrating our Holy Communion. Hallelujah. Kaya sa umaga pong ito, welcome po. At natutuwa po kami na makita yung mga kapatid po natin na matagal nating hindi nakita at ngayon po'y kasama natin ngayong umaga. Hallelujah. At gusto ko po siyang bigyan ng pagkakataong batiin po tayong lahat. Nandito po ang pastora ng Caserta, Italy. At dumating po siya ng Tuesday. Hallelujah. Amen. Pwede po pabatiin natin si Ate Remy. Ate Remy, can you just say hallelujah? Good morning to everyone. Hallelujah. So siya po, tingnan niyo po, mukhang Italian na. Mukhang Italian na. Praise the Lord. Isa pong pinagpalang umaga. Are you blessed this morning? Ako po sobrang blessed po dahil nakita ko po kayong lahat. Marami na pong mga mukhang inaiiba. Pero salamat po sa Panginoon, narito pa po yung mga kabats ko. Sina Kuya Ali, sina Ate Hermie, sina Tatay Carlos. Sayo ko na pong banggitin lahat, baka po maubos ang oras. Praise God. Papasalamat po tayo, una po sa Panginoon, sa kanyang mayamang grasya, sa kabila po ng lahat ng dinaanan nating pandemic at mga maraming kalamidad sa buhay. Narito pa rin po tayo dahil isa lamang po ang totoo, basta kasama mo si Kristo, ang lahat po ay malalampasan natin. Amen? Praise God. Kaya po, ngayong umaga po, gusto ko lamang po bumati, binabati ko po yung mga kasamahan natin, kamanggagawa all over the world. At lalo na po sa TLGC family, sa Caserta, alam ko po na nanonood sila. Praise God. At nawa po ang pagpapala ng Diyos sa ating lahat ay laging magpatuloy ang pagpapala ng kalusugan dahil napakahalaga po ng kalusugan sa ating lahat. Amen po. Kaya po ngayong umaga, maraming salamat po una sa Panginoon, sa ating pong butihing bishop. Sabi ko nga, kung hindi siguro sinurrender ni Bishop ang buhay niya nung araw, wala po tayong lahat dito ngayon. Amen? Kaya po, sobrang pasalamat po at nawa po, patuloy nating ipanalangin na bigyan pa siya ng mahabang buhay. Alam ko, malapit ng birthday niya. Praise God. Salamat po sa Panginoon at advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Nanonood po yung mga taga Caserta, Italy sa umaga pong ito. Amen. At sa mga satellites po natin across the globe, sa mga kapatid po natin sa Doha, sa Qatar, sa mga kapatid po natin sa Amerika, mga sumusubaybay sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Japan, nandito po si Ate Josie. Ate Josie, kailan ka dumating from Japan? So nandun po, naiwan si Ate Baby from Japan. At marami po tayong mga kapatid na ngayon ay sumusubaybay, kahit hanggang sa Dipolog sa Zamboanga City. Meron pong nanonood sa atin. Sa Bukidnon, meron pong sumusubaybay sa atin. All the way from Pasig to Jensan, meron pong sumusubaybay sa atin. Sa marami pang parte ng ating bansa. Nung last Sunday, nasa Alicia Isabela po kami. At nag-celebrate po tayo na 3 taon ng CLC, the Life Giver Church Isabela. At salamat sa Panginoon, very successful po yung ating anniversary. At yung pong contact person natin doon, ginamit po yung kanilang property. Ngayon po, tinatayo na yung church. So nakapag-slab na po sila at all the way, gigibain na po yung mga ibang parte ng rooms nila at ilalagay na po yung kanilang bahay sa ibabaw at yung pong church na malaki, yun po yung tinatayo at the moment sa Alicia Isabela. So, salamat sa Panginoon. Ngayon po, mga kapatid po natin, nagse-celebrate ng kanila pong Christmas party. Sila Pastor Lito po ay nasa Candelaria to celebrate the Christmas party. At marami po magkakasabay na mga gawain. So, good morning po sa inyong lahat at welcome to the Life Giver Church when your life begins. Hallelujah. At marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya po magse-celebrate po tayo ng ating pong candlelight service. Sa darating po na Sunday, meron po tayong regular service in the morning from 8 o'clock to
to 10:30 in the morning. Tapos pagsapit po ng 5 o'clock ng hapon, tayo po'y mag-gather muli, babalik po tayo para po mag-celebrate ng ating pong traditional candlelight service. So instead of 7 o'clock, gagawin po natin ng mas earlier, 5 o'clock. On Sunday, 5 o'clock ng hapon hanggang 7 to 7:30 in the evening to celebrate our candlelight service. Taon-taon po ginagawa po natin yan to commemorate and to celebrate the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. Tapos po, wala na po tayong Christmas service on December 25, kaya sa family lang po tayo. Then on December 31, meron po tayong regular service in the morning, 8 to 10:30. Tapos po meron tayong 5 to 7 o'clock o 5 to 7, 7:30 sa evening on December 31 para po sa ating traditional Thanksgiving service. So kung sa Amerika, ang Thanksgiving po nila ay every last Thursday of November. Ang Thanksgiving Day po natin ay every last day of the year. So December 31, 5 o'clock to 7 o'clock, we have so many gratitude lists na dadalhin on that day para po pasalamatan ng ating Panginoon over the past 365 days that He has been so faithful to each and every one of us. He has been so good, hallelujah. At nakita natin kung gaano kabait ang ating Panginoon sa paglipas ng 365 araw ng taong 2023. Notwithstanding the many situations, mga unfavorable, mga untoward na mga conditions in life, hindi natin maipagkakaila. We cannot negate the reality that our God remains to be a good God. Napakabait at napakabuti ng Panginoon, tayo'y nagkukulang, subalit ang Diyos kahit kailan ay hindi magkukulang sa ating lahat. Salamat po. So that is our date. Hallelujah. So itala nyo po sa inyong kalendaryo. December 24, regular service in the morning. December 24, candlelight service in the afternoon. December 31, that would be our Thanksgiving Day in the afternoon and regular service in the morning. Hallelujah. At sa mga kalalakihan, maraming salamat po for joining us last night. Dami po namin kagabi. At nag-celebrate po tayo ng ating Christmas party ng Men's Network. At totoong napakasaya naman. At sa mga nag-contribute, kahit hindi po nakarating, pero nag-contribute po sila sa ating party, maraming salamat po. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa umaga pong ito, bago po tayo makapakinig ng salita ng Panginoon, gusto ko lamang pong extend ang ating pasasalamat sa mga pamilya at sa ating lahat actually na sumusuporta sa mga gawain at proyekto po ng The Life Giver Church. At meron pong nung Christmas party po nung Academy, last Friday, actually nakikita nyo po ngayon ang mga Christmas tree. Ito po ay ginawa ng mga estudyante po natin sa Academy. At ito po ay tinawag nilang family Christmas tree kasi may mga litrato po yan ng kani-kanilang mga family. At yan po, may nanalo po dyan. So may mga prizes po yan. Nananalo po yung ginawa ng grade 1. Tapos ang third place ay yung ginawa ng preschool at ang second place yung ginawa po ng grade 6. Parang ito yung ginawa ng grade 6. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon. Ito po, tinayo po nila kasi parang ang concept po nila may picture frame. Ang laki naman picture frame po nito. So yung concept nila. Hindi na namin inales. Gagamitin na natin hanggang December 31. Pinasalamatan po natin ang pamunuan ng Academy for a job well done. Hallelujah. At nung pong Friday, may nagbigay po ng television set na po. So, 2 na lang ang kulang natin. Amen. So, may nagbigay po. Pwede po palakpakan natin yung family na nagbigay po ng 65 inches na TV. At ayaw po nilang pabanggit kung sino po sila. Bagamat nasa dulo ng dila ko yung pangalan nila. Gusto niyong basahin kung sino po? Nasa dulo ng aking dila. Kaya ayaw ko nang banggitin. Ayaw pong magpabanggit. At maraming salamat po. At alam ko, hindi natin ma-outgive ang Panginoon. The moment you give to the Lord, He will give it back unto you, pressed down, shaken together, running over. Amen?
Hindi natin madadaig ang Panginoon eh. Pag ikaw ay nagbigay sa Kanya, sisiguruhin ng Panginoon na higit ang tatanggapin mo galing sa Kanya. Amen? Hallelujah. Makatarungan kasi ang Panginoon eh. Our God is not unrighteous to forget our labor of love. Ang Diyos ay matuwid at makatarungan na hindi niya lilimutin ang lahat ng ating pagpapagal. Hindi niya lilimutin ang lahat ng mga ine-extend natin na mga pagpapala. Makakalimot kami, pero maniwala kayo hindi malilimutan ng Panginoon ang kahit gaano kaliit na halaga na iniaalay natin para sa gawain niya. Amen po, parang hindi kayo... Amen? Amen! Kaya wag tayong manghihinayang. Alam po ninyo, wag kayong manghihinayang. Kapag ang Panginoon ang pinagkakalooban natin ng ating puso at ng nais nating ibigay, maniwala kayo, hallelujah, hindi nyo madadaig ang Panginoon sa larangan ng pagbibigay. At hindi niya malilimutan yan. Kami nakakalimutan natin minsan, sa dami ng nagbibigay, hindi na namin alam kung sino yung nagbigay, pero ang Diyos hindi malilimutan ang kaliit-liitang sentimong binibigay natin para sa Panginoon. Hallelujah! Alam namin kung gaano kahirap ang salaping ito, kung paano nyo nakamit. Kaya naman hindi dapat paglaruan ito eh. Alam nyo, hindi dapat paglaruan ang anumang halagang ibinibigay sa gawain ng Panginoon. Sapagkat hindi natin alam ang hirap, ang pawis at dugo na ginugugol para lamang makapagkaloob sa gawain ng Panginoon. Tapos yung hahawak nito paglalaruan, yung hahawak nito sasalaulain, maniwala kayo ang Diyos ay makatarungan. Amen. Hindi niya kayo lilimutin. Amen. Sabi mo nga sa iyong katabi, hindi ka kalilimutan ng Panginoon. Lalo na sa larangan ng pagbibigay. Amen? Hindi tayo manghihinayang. Hindi tayo manghihinayang. Praise God, parang giving time na. Hallelujah, parang offering time na. Amen. So maraming salamat po sa pamilya na nagbigay. At kagabi may nag-extend po ng, hallelujah, ng another 5,000 para po idagdag doon sa 3,500 na nakolekta po natin. Kasi alam po niyo, bibili po tayo ng 3 TV. Isang TV lalagay po natin dito, yung isang TV lalagay po natin doon, at yung isang malaking TV lalagay na po natin dito sa gitna. Na po, laos na po yung ating LCD projector eh. At may nagbigay para sa LCD projector, pero may nagsuggest sa amin, wag ng LCD projector, bumili na lang kayo ng malaking TV. Bibili po tayo ng 105 inches na TV. Meron na bang ganun? Wala pa, no? Wala pa. So mga 75 to 85 inches siguro, bibili tayo dyan, lalagay po natin yan, para mas maliwanag na po ninyong mapapanood. Amen? Kaya may TV doon, may TV dito, may TV doon sa gitna, para mas malinaw yung ating online watching. Amen? So, salamat po. So, sa nagbigay ng 5,000, sa nagbigay po ng 3,500, ayaw na rin pabanggit, maraming salamat po. So, meron na tayong 8,500. At yung air condition project po natin, ilang buwan na lang ba, Ate Baby? Ilang buwan na lang? Parang 10 buwan na lang o hindi? Ilang buwan? Hindi mo na mabilang? Malapit nang matapos. Amen. At sa mga nag-extend din po ng blessing, maraming salamat. Amen. Ate Remy, may bumabati sa iyo dito. Shout out kay Ate Remy. So, nabasa ko lang. Amen. Hallelujah. So, salamat po sa Panginoon. Praise God. So, may nanonood po from Urdaneta City. Andito po si Ate Jane. Si Ate Jane from Pangasinan. Taga-Urdaneta ba kayo, ate? Sa Urdaneta. So, galing po all the way from Urdaneta, si Ate Jane. At salamat sa Panginoon. At lagi po silang sumusubaybay. Ngayon, si Kuya Yolak Manalili, nanonood from Urdaneta. Apo mo yun, apo? Si Kuya. Andun siya, amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. Si Kuya Kaloy. So maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya pwede po, pakibati natin muli yung ating mga katabi. Good morning at Merry Christmas po.
Yung mga kapatid po natin, kaya hindi natin kasama ngayon, nagbakasyon na po. Yung iba nasa Dubai na. Yung iba nasa Bahrain na. At nagbabakasyon na po, kaya hindi natin sila kasama ngayong umaga. So are you all set for the message this morning? With the permission of our resident pastor, Pastor Dante, hallelujah, na nanalo ng electric pan sa aming raffle kagabi. Praise God, siya ang nag-uwi ng grand prize eh. Si Pastor Dante nag-uwi ng grand prize kagabi na electric pan. Hallelujah, electric pan na kapag sinindihan mo ay pwede kang magpainit ng pagkain at lumalamig. Hallelujah. Amen. So, si Pastor Dante nanalo. At ang saya po, ang dami nag-uwi ng bigas kagabi kasi mga Las Vegas na raw sila eh. So mga Las Vegas na, kaya pinagpalang nakapag-uwi ng bigas kagabi. Amen. Praise God. Hindi ko na po sasabihin sa inyong birthday ko po sa Tuesday. Hallelujah. At 65 na pala ako. Hallelujah. Sabi nga ni Ate Ann nung isang gabi, mukhang hindi ka 65. Hallelujah. Parang 68 ka na eh. Kala ko naman positibo eh. Praise God. So salamat sa Panginoon. If you have your Bible with you this morning, bago po tayo mag-communion, I will try my very best with the direction of the Holy Spirit to be able to minister in such a way na makapag-minister po tayo ng Holy Communion ng hindi nagmamadali at saka po makapag-share ng Word of God. Hallelujah. Ang ating pong pag-uusapan ay may kaugnayan sa tunay na layunin ng Kapaskuhan at pag-usapan po natin yung mga backgrounder ng Christmas. Luke chapter 2, beginning verse 1 hanggang verse 7. Andito po pala si Ate Citas. At hallelujah, naranasan niya yung malamig na klima ng Japan. Galing po si Ate Citas sa Japan. Hallelujah. At kasama po niya yung kanyang dalawang beautiful na mga anak na babae, si Ate Min at saka po si Ate Ann. At least nagkasama po silang family kahit na wala na si Kuya Cesar. Si Kuya Cesar kasama din nila doon. Amen. Alam ko nag-enjoy din si Kuya Cesar. First time na magkasama-sama po sila as family. Minus Kuya Cesar. But praise God, alam ko masaya po sila. Verse 1. And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. The census first took place while Quirinius was governing Syria. So all went to be registered, everyone to his own city. Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, was with child. So buntis na po si Mary. So it was that while the days there, the days were completed for her to be delivered. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. So may the Lord add blessing upon the reading of His holy word today. And taken from the following passage we have read, we will be submitting a message, hallelujah, which has to do with Christmas. So pag-usapan po natin ang mga, hallelujah, mga alamat, hallelujah, naalala ko yung alamat ng langgam ni Kuya Romy, alamat ng Kapaskuhan. So pag-usapan po natin yon. Yung mga kasaysayan sa likod ng unang Pasko. Praise God. So, pagpalain po tayo ng Holy Spirit sa gagawin po nating pag-aaral. Isang panahon, mga 2,000 taon nang nakaraan, ay meron pong isang emperor na ang pangalan ay si Caesar Augustus. During his time, ang Roman world, yung Roman Empire, ay masyado pong naging makapangyarihan. Na paglipas ng mga paghahari ng ibang emperor, si Caesar Augustus ay naging masyadong makapangyarihan na nadoble niya ang teritoryo ng Roman Empire.
So lumawak ng lumawak sa kanyang paghahari. At naging makapangyarihan, ano pat sa sobrang laki na ng Roman Empire, ay kinailangang magdagdag ng karagdagang revenues. Mga halagang gagastusin para sa pagdidevelop ng lumalaki at nadidevelop na empire. At dahil po dyan, nagdeklara siya ng isang kautusan, ang sabi po sa ating binasa, and it came to pass in those days that, hallelujah, that a decree. So ang decree ay isang kautusan ng emperor na gagawing batas ng mga senador. Kumbaga sa ating kapanahunan, magsasuggest ang Pangulo ng batas na hindi naman maipapatupad kung hindi po dadaanin sa pagtatakda ng mga batas na manggagaling sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso at ng Senado. So ganyan din po noon. Kapag may nagustuhan ang emperor na ipatupad na mga akda, uutusan niya ang mga senador at gagawa ng batas na kapag naisabatas, lahat ng mga nasasakop ng kanyang imperyo ay walang magagawa kung hindi isagawa at tuparin ang itinakdang batas. So dito po, pagkatapos na mag-declare ng decree, ibig sabihin, naging decree na po. Yung kahilingan ng emperor ay naging decree na compulsory lahat ng nasasakop ng Roman Empire sa bawat pamilya na kinakatawan nito ay kailangang magparehistro at mapabilang sa census. At sa ibang salin, ang pagbasa ay kailangan nilang mag-tax, magbuwis. Ang pagbubuwis ay katumbas ng pagsesensus sa kanilang panahon. Apo, so kaya nagsesensus para malaman ang halagang gagastusin, ang budget na gagastusin sa development, at pagkatapos kaya nagsesensus para makapagtakda ng buwis na ipapataw sa lahat ng pamayanan na nasasaklaw ng imperyo. So I hope you get the background. Kaya a decree was passed that with Caesar Augustus that everyone should be registered. So lahat po ay kailangang magpatala. At itong census na ito ay para sa lahat. Ang sabi po, so all went to be registered, everyone to his own city. So ang registration po ay ganito. Magbabalik ka sa kung saan ka ipinanganak. So magbabalik ka. Kung halimbawa, si Kuya Ali ay pinanganak sa Negros, so itinakda ng Pangulo ng bawat isa ay magpapatala, so hindi ka makapagpapatala sa Pasig kung hindi babalik ka sa Negros. Yan po yung kautusan. Kung saan ka ipinanganak, kung nasaan yung iyong baptismal certificate, doon ka magpaparehistro, magpapatala at magbabayad ng iyong buwis. Na po napaka-tedious. Siguro mula sa dulong dako ng imperyo hanggang sa dulong dako ng imperyo, wala kayong maririnig kung hindi reklamo ng mga taong bayan na bakit kailangan pa naming magbalik sa aming lupang sinilangan. Hindi ba pwedeng sa Pasig na lang kami magbayad ng buwis at magpatala? Bakit kailangan pa naming magpunta sa aming sinilangang bansa at bayan para lamang makapagpatala at mapabilang sa census? So yan marahil lang ang reklamo ng taong bayan, pero wala kayong magagawa. Yan ay isang batas na kapag hindi mo sinunod, ang katumbas ay parusa ng kamatayan at pagkabilanggo. Kaya lahat ay kailangang sumunod. Na po? So, sino ang napabilang sa pagsunod sa kautusan na yan? Si Joseph at si Mary. Apo na kailangang magbalik sa Bethlehem. Sapagkat doon po ipinanganak, hallelujah, si Joseph at si Mary, kailangan po nilang magbalik sa kanilang lupang
sinilangan. At yan po'y mababasa natin sa Micah chapter 5 verse 2 na si Joseph at saka po si Mary ay galing sa lungsod ng Bethlehem. Apo, so kahit kaganapan na ni Maria, kumbaga 9 na buwan na at siya'y manganganak na lamang, ay kailangan niya at ni Joseph na sumunod sa kautosang ito. Kaya po, gaano man ka-diskomportable, gaano man ka-unfavorable ang kanilang kalagayan, they have to obey. Now, anong mapapansin ninyo? Ako napansin ko, lahat ng ito orchestrated ng Panginoong Diyos. Lahat ng ito ang Diyos ang may panukala. Sapagkat hindi mapupwersa si Joseph at si Mary na bumalik sa Bethlehem kung hindi gagawin itong isang batas. Na ang tanong, bakit kailangan ni Joseph at ni Mary magbalik sa Bethlehem kung bakit ay sapagkat kailangan nilang tuparin ang nasusulat? At ang nasusulat, si Jesus Christ ay ipapanganak sa Bethlehem. So God has to move the city. He has even to move the people just to fulfill a prophetic destiny. Just to fulfill the plan of the Father. Kaya po, siguro kung hindi yan gagawing batas, si Mary at si Joseph baka magkaroon pa ng dahilan para hindi to pa rin ang prophecy. Pwedeng sabihin nilang, pwede bang dito na lang kami sa Nazareth sa Galilea? Bakit kailangan pa namin magpunta ng Bethlehem? Pero dahil ito'y isinabatas, wala silang magagawa. Ang Diyos ang nag-orchestrate para si Joseph at si Mary ay mapilitang ganapin ang prophetic destiny na ipanganak ang ating Panginoong Jesus. Amen. Sinong naniniwala na may pagkakataon sa buhay mo na ikaw ay aalisin sa iyong comfort zone para lang ganapin ang kalooban ng ating Panginoon? Amen! Hallelujah! Maniwala kayo, si Ate Remy hindi naman kailangan pumunta ng Italy niyan eh. Pero bakit kailangan niyang pumunta ron? Mayroong prophetic destiny na kailangang mapupil sa buhay ni Ate Remy. Andun na lahat ng discomfort, lahat malayo sa pamilya. But she has to obey her prophetic destiny. And after 10 years, hallelujah, nakita na ni Ate Remy, kaya pala ito ang kalooban ng Panginoon para sa akin. Amen? Eto mga kapatid, minsan may mga panahong parang, hallelujah, pagtatawagin at gusto kang gamitin ng Panginoon, minsan may panahong ikaw ay madidiskomportable, minsan unfavorable ang situation, but just to fulfill prophetic destiny, gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Si Pastor Dante, dapat kapitan na po yan eh. Nautical science po ang tinapos niyan eh. Praise God, pero hallelujah, dinala siya ng Panginoon kung tutuusin. Discomfortable, hallelujah, unfavorable. Pero praise God, si Pastor Dante ngayon. Praise the Lord, hallelujah. Binabati na ng mga pastor. Kumusta ang pastor ng mega church? Amen? Parang mega church daw tayo. Amen? Naniniwala ba kayo na ang tingin ng mga pastor sa Tagapasig, mega church daw tayo? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Yan ang pagbati kay Pastor Dante. Salamat sa Panginoon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, may pagkakataon, may ipagagawa ang Panginoon sa iyo na minsan hindi komportableng gawin, pero ipagagawa sa iyo para matupad lang ang pagpapala ng Panginoon sa buhay mo. Amen and amen and amen. At yan ang nangyari kay Mary at kay Joseph. Ang nasusulat, kailangan, hallelujah, ito po yung sa Micah chapter 2. But you, Bethlehem Ephrata, though you are a little among thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me, hallelujah, the one to be ruler in Israel, whose going forth are from everlasting. So ito po yung nasusulat eh. Ito yung hula.
Isinulat mga 730 years, 750 years before its fulfillment. 750 taon inihula bago naganap sa kay Joseph at kay Mary. Can you imagine that? So God has to move the people in order to fulfill a prophetic destiny. Amen. Kaya si Joseph at si Mary naglakbay sa, ang sabi po, mga 70 to 90 miles. 70 to 90 miles. Mga gano'ng kalayo yun. From Nazareth to Bethlehem is 70 to 90 miles. At ang discomforting situation, buntis si Mary. Sasakay sa donkey. Wala pa namang Innova nun eh. Wala pang Fortuner, wala pang Subaru nung mga panahon na yon. Kaya ang sasakyan ni Mary ay maaaring donkey, asno. Tapos, 70 to 90 miles. 70 miles kung malakas yung maglalakbay. 90 miles kung medyo senior citizen na. Mga PWD, baka 90 miles. Pero kapag sa normal na lakas, 70 miles. Bakit inabot ng 90 miles si Mary at si Joseph? Buntis di ihi ng ihi. Di ba? So laging naghahanap ng restroom. Praise God. Kaya aabutin talaga ng kanas-kanas yung kanilang paglalakbay. Pero naghanap pa rin na nakarating sila ng Bethlehem. So pagdating sa Bethlehem, maganganak na si Mary. Kaganapan na po ni Maria. Kaya naghahanap sila sana ng room in the inn. Room, isang silid na komportabling mapapanganakan ng ating Panginoon. Pero ang sabi ng ating binasa, and she brought forth her firstborn son, wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger. So take note, manger, because there was no room for them in the inn. So wala nang magpatuloy sa kanila eh. Ang Bethlehem ay napakaliit na lungsod. Napakaliit na lungsod. Halos ilang daang pamilya lang ang bumubuo ng Bethlehem. Tapos lahat ng mga taga-Bethlehem na nakatira sa ibang bayan, mag-uuwi ang lahat. Kaya yung inn ay 2 palapag na apartment. Yung inn, mga 2 palapag na apartment. Wala pa namang 4, 3 hanggang 5 palapag noon. So, 2 palapag na apartment, upper room ang tawag nila. So, ang dami po, walang kumakatok sila para sabi nung iba, kaya daw walang magpatuloy sa kanila, wala silang pera. Hindi totoong walang pera si Joseph eh. Alam po niyo kapag pag-aaralan natin yung background ni Joseph, si Joseph po ay isang mayamang technician. Siya po ay carpenter. At ang carpenter sa mga Hebreo ay tech man, isang technological man. At siya po ay designer, parang arkitekto po, designer. At hindi basta karpintero kasi sa normal na kaisipan natin, ang karpintero yung may hawak ng martilyo, may hawak ng sinsil, at tagapagpako ng 2 na pako, 3 na pako, na kapag mag-aalas 5 na, 1 pako na lang, alas 5 na, hindi pa itinuloy yung 1 pako. Mga karpintero yan. Sa Pilipinas po yan. Nakakita na ba kayo sa Pilipinas na karpintero, lalo na yung arawan? 1 pako na lang, inabot pa ng alas 5, pinagpabukas pa yung 1 pako. Po? So, ganyan yung karanasan natin sa mga karpintero. So, ganyan po, si Joseph hindi pangkaraniwang karpintero. Siguro isang araw, pag-aralan natin yung background ni Joseph. Why did God choose Joseph? Meron po isang mensaheng ganyan. Why did God choose Joseph? At hindi dahil mahirap si Joseph. Si Joseph ay may kayang lalaki. Amen. So huwag kayong maniwala dun sa kasabihan na kaya daw walang magpatuloy, wala silang pera. Kaya walang magpatuloy, wala talagang matitirahan. Now, dahil sa wala silang mapuntahan, ang lungsod ng Bethlehem ay, Kuya Noel, pwede bang hanapin nyo yung Church of the Nativity? Church of the Nativity sa Bethlehem. Meron po dyan eh. Kaya very significant po yung Church of Nativity in Bethlehem. Mamaya i-share ko po sa inyo.
Ang lungsod ng Bethlehem, according to its geographical location, ay napapaligiran ng mga caves, mga kuweba. At ang mga kuweba sa Bethlehem, ginagamit ng mga pastol na maging barn. Barn. B-A-R-N. Barn. Ano ba sa Tagalog yung barn? Kamalig o pastulan. Parang ganun po. So ginagamit nila yung mga kuweba na pastulan o di kaya ay kamalig. Barn. So yan po yung Bethlehem. Kapag pag-aaralan natin yung zonal condition ng Bethlehem, it was surrounded with a lot of caves. At yung mga kuweba na yan, napakaganda ng mga kuweba na ginagamit ng mga pastol na panuluyan ng mga hayop. Mainit kasi dyan at saka tuyo. So mga kuweba nila, hindi yung kuwebang inaagusan ng tubig, mga kuweba nila ay tuyo at medyo mainit. Sa panahon ng taglamig, ang mga pastol dyan po natutulog. Ang kanilang mga alagang tupa, dyan din po nila dinadala. Yan yung kuweba na pinuntahan po ni Joseph at ni Mary. So sila'y naghanap ng matutuluyan para ipanganak si Jesus sapagkat kahit anong pagpipigil ni Mariang gawin, kapag sumapit na yung oras ng kapanganakan, wala ka nang magagawa. Kaya si Joseph naghanap ng kuweba at ang napuntahan nila ay isang kuweba na ginagamit ng mga pastol na barn na maraming tupa. Apo, so nang ipasok doon si Mary sa kuweba, huwag kayong maniwala na si Jesus ay pinanganak sa wooden manger. Hindi, di ba? Kasi nakalagay sa Christmas card. Ito kasi mga Italianong, Ate Remy, yung mga Italianong pintor, pinortray ang kapanganakan ng Panginoon na yung nativity. Nandyan yung tatlong hari, may tatlong regalo, nandyan yung tupa, nandyan yung pastol, nandyan yung mga anghel, tapos nakalagay sa isang kahoy na sabsaban, tapos isang kahoy na sabsaban, doon ipinanganak ang Panginoon. So nabuo sa kaisipan lalo na ng mga Pilipino na si Jesus ay pinanganak sa isang kahoy na manger. Hindi po, isang kahoy na manger. Hindi po. Si Jesus ay ipinanganak sa kuweba. At yan po'y pinatunayan ng mga early historian. Siguro maganda mag-research kayo, i-GMG nyo. Alam niyo yung GMG? I-Google mo, gwapo. So, i-GMG po ninyo at makikita po ninyo ang pangalang Origen. Origen. The early theologian, one of the earliest theologians, at ang sabi po niya, noong 248 AD, si Jesus Christ ay hindi pinanganak sa kahoy na pastulan, kung hindi sa loob ng kuweba. Si Justin Martyr ay nagsabi din na si Jesus Christ ay ipinanganak sa loob ng kuweba. So hindi kahoy, kuweba, bato. Tapos, doon po ipinanganak. So nag-push si Mary at ipinanganak si Jesus Christ sa isang manger, sabsaban. At yung sabsaban, hindi kahoy. Traditionally, ang kaisipan natin, sabsabang kahoy, yung pakainan ng mga baboy. Tawag doon, labangan ba yun? Labangan ng mga baboy? Na doon pinakakain. Hindi po. Ang manger ay isang bato na inukit. So inukit na bato at doon po nilalagay yung mga batang tupa. So yung mga pastol, papasok sa kuwebang bato, tapos kapag manganganak na yung mga tupang maliliit, yung mga baby na tupa, nilalagay nila sa manger, inukit na bato. Kaya nang si Jesus ay ipanganak ni Joseph at ni Mary, binalot ng swaddling clothes. Alam niyo po yung swaddling clothes? Kapag titignan natin sa kasaysayan ng Biblia, early biblical time, may mga extra biblical references, yung swaddling clothes ay bandages po yan, bandages. Yung parang katsa, strips
ng katsa, na kung tawagin po nila ay bandages, yan po ay marami doon sa loob ng kuweba. At ang purpose kung bakit merong strips na katsa, ang tawag ay swaddling clothes, sapagkat yan po ay ibinabalot sa binti ng batang tupa. So yan ang ginagamit po ng mga pastol upang ang paa ng mga tupa ay maging matatag at maging matibay, binabalot nila ng swaddling clothes ang paa ng kordero. Si Jesus inilagay sa inukit na bato in a manger, tapos siya'y binalot ng swaddling clothes, at yung swaddling clothes ay pangtapal, pambalot sa paa at sa binti ng isang kordero. Kaya doon po, ang dami niyan sa loob ng kuweba dahil ginagamit ng mga pastol yan. So si Mary, tanong ko lang, bakit hindi pinaghandaan ni Joseph na manganganak si Mary? Di man lang nagdala ng katsa na pinanggalingan ng harina dyan sa Republic Flour Mills. Apo, hindi man lang naghanda na mag-prepare ng diaper o katsa. Bakit naglakbay sila? Hindi nila pinaghandaan na kailangan ni Maria na, hallelujah, para matupad ang nasusulat na ang isang sanggol ay ipapanganak at babalutin ng swaddling clothes. So yung swaddling clothes, alalahanin po ninyo uli, katsa, strips ng katsa, na ibinabalot sa paa ng kordero. Ano ang significance niyan? Sino ba yung korderong nilagay sa sabsaban? Ang ating Panginoong Hesus. So kung ang swaddling clothes ay binabalot sa binti ng mga kordero, si Jesus ay binalot sa swaddling clothes para ipakilalang siya ang korderong mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen po! Hallelujah! Kaya very significant po, hindi naglalaro ang Biblia sa kanyang mga salita eh. Kaya ang bawat salita na nandyan ay katumbas ng mga mahalagang katotohanan sa likod ng Kapaskuhan. At ang sabi po dyan, ipinanganak ang firstborn son. So may nagsasabing si Mary daw, kahit ipinanganak si Jesus, ay nanatiling birhen. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo na si Mary ay nanatiling birhen kahit siya ay nanganak na kay Jesus. Hindi po. Sapagkat may nasusulat na pagkalipas ni Jesus si Jesus ay ipanganak, si Mary at si Joseph ay nagkaanak pa ng iba pang mga lalaking anak. Amen? So hindi siya nanatiling birhen. Kaya huwag kayong maniwala doon sa tradisyon at huwag kayong maniwala sa mga maling katuruan na si Mary hanggang ngayon ay birhen pa rin. Hallelujah. She's a virgin, touched by the very first time. Hindi na po siya virgin. Hindi na po. Tingnan natin kung sino pa yung naging kapatid ng ipinanganak ni Virgin Mary. Matthew 13:55-56. Tingnan nyo kung sino yung mga kapatid ni Jesus. Half-brother, half-sisters. Is this not the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brothers. So, sino po yung pangalan ng mga kapatid ni Jesus? Si James. Yung sumulat ng Book of James. Si Joseph. Si Simon. At si Judas, yung sumulat ng letter of Jude. So, 4 na kapatid na lalaki, ipinanganak ni Maria pagkatapos na ipanganak ang Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Tapos, ang susunod na talata, bukod sa mga kapatid na lalaki, meron siyang kapatid na babae. Tingnan po natin yung mga kapatid niyang babae. 56. Praise God. And his sisters. So, plural. So, sa Greek, kapag sisters plural at hindi identify kung ilan, most definitely, 2 kapatid na babae. So, 4 na kapatid na lalaki, 2 kapatid na babae, si Mary at si Joseph, at si Jesus, ilan sila sa immediate members ng family? 8. 8 ba? 9. 9 sila. At ayon sa Biblia,
may 14 na immediate relative si Jesus Christ. 14 ang immediate members na family ni Jesus Christ. Si John the Baptist ay pinsang buo o pinsan ni Jesus Christ. Kasi si Elizabeth at si Zacarias ay kamag-anak ni Maria. Ang lolo ni Jesus, may lolo pa, may lolo po. Amen. Ang lolo ni Jesus kay Joseph ay si Jacob. Kasi si Jacob ang ama ni Joseph. Apo, ang lolo ni Jesus kay Mary ay si Joachim. Si Joachim. Kaya, hallelujah. Amen. So kapag aalamin natin yung family tree niya, may 14 na miyembro sa pamilya ni Jesus Christ. Pero ang katotohanan, si Jesus Christ ay walang kaugnayan sa dugo kay Mary at kay Joseph at walang kaugnayan sa dugo sa kanyang mga kapatid at sa kanyang lolo't lola. Sa dugo, ang DNA ni Jesus ay hindi galing kay Joseph. Ang DNA ni Jesus ay galing sa Diyos Ama na nasa langit. Si Jesus ay walang ama, si Jesus ay walang ina, katulad ni Melchizedek na walang ama at walang ina. Si Adam, kilala niyo ba ang nanay at tatay ni Adan? Si Adan ay walang nanay, si Adan ay walang tatay. So ang unang Adan sa hardin ng Eden ay walang nanay at tatay, kung papaanong ang huling Adan sa katauhan ng Panginoong Yesus ay walang ama at walang ina. At siya'y galing sa pagkapari na walang ama at walang ina. Kaya si Jesus sa dugo ay walang kaugnayan sa bawat isa sa atin. Amen? Walang kagagawan ang dugo ng tao sa kapanganakan ng Panginoong Yesus. Ang tawag po dyan ay incarnation. Incarnation, God becoming flesh. John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That Word is divinity. That Word is deity. So ang pre-existence ni Jesus Christ ay ang salita. Siya na salita sa pasimula ay ang salitang sumasa Diyos. At ang salita ay ang Diyos. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Yung word in the capital ay ang Panginoong Yesus. Yung kanyang pre-existence. Na po, pre-existent condition, siya ay ang salita at ang salita ay ang Diyos. Kaya, hindi siya nagsimula in the beginning sa Bethlehem. Si Jesus, bago pa man mag-Bethlehem, ay si Jesus na bilang Diyos sa kanyang tunay na kalikasan. And the Word was God. John 1:14, ito po yung incarnation. Hallelujah, naririnig yung salitang incarnation. At yung incarnation po ay the Word became flesh. So ang definition po ng incarnation is the Word of God or the Word becoming human flesh. Kaya si Jesus ay nagkatawang tao. Siya na Diyos ay nagkatawang tao. Siguro hindi ko na masyadong pagkakahabaan, diretso na tayo doon sa parang bahagi na ng conclusion nito, pero mahabang conclusion. Amen. Amen. Praise God. So handa na po kayo? Naniniwala po ba kayo na si Jesus, bago pa man ipanganak sa Bethlehem, ay si Jesus na? Nang lalangin ang lahat ng bagay dito sa lupa, siya ay si Jesus na. Pagbabasahin mo yung John 1:5 ba yun? O John 1:3? Walang nalikha. All things were made through Him. Yung Him po dyan, Jesus yan eh. So lahat ng bagay ay nalikha o nagawa
sa pamamagitan ni Jesus. Amen? At kung wala si Jesus, walang bagay na nalikha. And without Him, nothing was made that was made. So si Jesus bilang Word, the Word in the beginning, the Word was with God, is also the Creator God. Can you believe me this morning that Jesus being the Word is also the Creator God? Hallelujah! Sapagkat walang malilikha at walang malalalang, wala tayo kung wala si Jesus. Sapagkat ang lahat ay nalikha sa pamamagitan ni Jesus. At kung wala siya, walang bagay na nalikha. Colossians 1:16. Ang sabi sa Colosas 1:16. Hallelujah. For by Him, si Jesus, all things were created. Hallelujah. Sa pamamagitan ni Jesus, ang lahat ay nalikha. Sa langit man o dito sa lupa. Visible man o invisible. Whether thrones, dominions, or principalities or powers, all things were created through Him. And for who? For Him. Kaya si Jesus, maniwala kayo, ay salita sa simula. Hallelujah. Ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. Hallelujah. At ang salita ay nagkatawang tao. Ang salitang nagkatawang tao ay ang lumalang ng lahat ng bagay. Kasama ka at kasama ako sa lahat ng nilalang ng ating Panginoon. So He is not just Lord, He is not just Savior, He is not just our healer, He is our Creator God. Amen and amen. Praise God. So yan po ang ating Panginoon. Pero alam po ninyo, sa sobrang kadakilaan ng kanyang kapakumbabaan, nagawa ng ating Panginoong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, natanggapin ang anyo ng isang tao at ipanganak noong unang Pasko sa sabsaban sa Bethlehem. This is how humbled He is, so lowly, so humble, that He has relinquished and emptied Himself with all the glory of heaven. Hallelujah. And willingly and deliberately has chosen to be a man, to be like a man like you and me, in all manner, in all aspects, except hindi siya nagkasala. Yan ang ating Panginoon. So sa ating huling yugto ng pag-uusap, hallelujah, basahin po natin yung Philippians chapter 2, beginning verse 6 beginning verse 6 hanggang verse, parang hindi ko kayang tapusin hanggang 11 eh. So hanggang verse lang po muna, hanggang verse 8. Pag hindi natin natapos, di pa naman magra-rapture mamaya, so magkikita-kita pa tayo marahil sa isang linggo, pag-usapan po natin, ituloy po natin yung mensahe. Amen. Philippians chapter 2, very familiar po itong mga talata na ito, pero may in-depth study na gagawin po tayo. Medyo malalim. 9:31 na pala. Napakabilis ng panahon. Ano po? 9:31. Di bale na, i-declare ko naman hanggang 8:30, 10:30 tayo eh. Kaya, praise God. Kaya nyo pa ba hanggang 10:30? Kaya pa natin, ano? Amen. 9:31. So, ang sabi po, and being found in passion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ito po mensaheng ito, sabi po, but made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. This is what Christmas is really all about. Kung maghahanap kayo ng mensahe patungkol sa Kapaskuhan, isa ito sa magandang mga talata na pwede mong gamitin sa pagtalakay sa araw ng Pasko. Sapagkat ang talatang ito ay nagpapakilala sa Panginoong Jesus na sa simula ay Diyos na nagkatawang tao.
Sa simula ay Diyos na nagkatawang tao. Pagbabasahin mo sa Tagalog, ganito ang sinasabi sa Tagalog. Magandang balita Biblia, ito ang sinasabi. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. So na kay Jesus ang lahat ng kalikasan ng Diyos. Kaya sa pasimula, si Jesus ay Diyos. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitan manatiling kapantay ng Diyos. Amen? So, malinaw po yan. Kahit taglay niya ang lahat ng kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitan manatiling kapantay ng Diyos sa kanyang pagkatao. So laliman po natin ang pag-aaral, puntahan po natin yung mga mahalagang salita na nasa loob ng mga talatang ito. Unahin natin yung salitang, who being in the form of God. Who being in the form of God. Meron po akong outline at tignan po natin. Sana malinaw yung mabasa natin. Sabi po, who being in the form of God. Yung salitang being sa ating pagbasa, who being. Yung salitang being ay galing sa salita. I hope you will not mind, gagamit po tayo ng mga Greek word na pinaghanguan ng mga salita ng English. Hindi ko alam kung tama ko maipopronounce, but it doesn't matter. Hindi naman tayo mga Hudyo, kaya understandable, baka hindi tama yung aking pronunciation. Pero i-pronounce na rin natin, hallelujah, sa Filipino version. Being is a translation of the Greek word huparko. Huparko. Hupo at saka arko na pinagsama. Hupo at saka arko na pinagsama. So, hintayin po natin. Medyo inaayos yung ating PowerPoint. Amen. So, habang hinihintay natin, yung huparko, salitang being in the English, ay dalawang salita na pinagsama, hupo at arke. So, pag pinagsama mo yung hupo, arke, yan po ay English na being. Being. Human being. Being. Yung hupo, ang ibig sabihin ay from. Yung arke, ang ibig sabihin ay original. So, original. Hupo, original. So, pag sinabing hupo, arke, who being, it depicts something that has originally existed. So, pag gumamit ka ng salitang being, ang ibig sabihin sa Tagalog, ito yung dati niyang kalikasan. Ito yung original niyang kalikasan. So, who being in the form of God. So, ano ang original niyang kalikasan? Being. God. Siya ay Diyos. Who being. Original existence. Siya ay Diyos. Salamat, Kuya Noel. Salamat sa ating multimedia group. Sabi po, being, bakit putol? Hallelujah. Being is a translation of the Greek word huparko, a compound of the words hupo and arche, at ang ibig sabihin po niyan, hallelujah, taas natin, ang ibig sabihin po ng huparko, hupo means from, arche means first, original, ancient. So kapag pinagsama natin yung hupo, arche, ang ibig sabihin ay who being, when it becomes the word huparko, it depicts something that has always existed. So pag sinabing who being in the form of God, ibig sabihin ang original existence ni Jesus ay Diyos. Sabihin nyo nga, si Jesus ay Diyos. Hindi lang siya component ng Diyos. Hindi lang siya symbol ng Diyos. Si Jesus ay Diyos. Amen. Hallelujah. Pwede ba makarinig ng malakas na amen bilang pagsang-ayon? Si Jesus ay Diyos. Hallelujah. Praise God. So yung susunod na talata,
who being in the form of God. Who being in the form of God, yung form of God ay galing sa salitang morte. Who being in the form of God, hallelujah, ay yung form of God is from the Greek word morte, and the word describes an outward form. An outward form. Which means that in Jesus' pre-existence, He looked just like God. Pakibasa po natin, He looked just like God. He is not a component of God, not even a symbol of God, but Jesus is God. Amen and amen and amen. So yung ating sinasambang Panginoong Yesus ay Diyos. Huwag kayong maniwala dun sa kaibayo sa paniniwala na si Jesus ay tao lamang. Taong ipinanganak, taong namatay, taong inilibing, taong nabuhay na magbuli, taong umakyat sa langit. Kaya may iglesia ng tao. Amen? Meron bang iglesia ng tao? Merong iglesia ng tao. Amen. Na naniniwalang si Jesus ay tao lang. Pero ang pangalan ng iglesia nila, amen. Hindi ko na sana babanggitin, pero binanggit nyo. Hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos. Siya ay tao lang. Kaya ang iglesia nila, iglesia ng tao. Amen. Papayag ba kayo ng iglesia nyo, iglesia ng tao? Sila payag eh. Pero tayo hindi pumapayag sapagkat ang iglesia natin ay iglesia ni Kristo na Diyos. Amen. 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 Huwag kayong makikipagdebate, talo kayo pag hindi sila magpapatalo. Amen. So who being in the form of God? Malinaw na po siya sa original na kalagayan ay Diyos, hallelujah, formang Diyos sa lahat ng aspeto, hindi lang simbolo ng pagka-Diyos, hindi lang bahagi ng pagka-Diyos, si Jesus ay Diyos. Who being in the form of God, made Himself of no reputation. Made Himself of no reputation. Hindi niya inaring maging kapantay ng Diyos. Huwag kayong maniwalang hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. May nagsasabing hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Nang si Jesus ay magkatawang tao, inihagis niya sa langit yung kanyang pagka-Diyos at babalikan na lang niya later sa kanyang pagkabuhay na magmuli. Hindi niya hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Hindi niya lang ginamit, nirelinquish niya yung lahat ng authority at lahat ng opportunity to become a God. Hindi niya ipinantay ang kanyang sarili sa pagka-Diyos nang siya ay nagkatawang tao. Kaya si Jesus ay pwede mong sabihin 100% Diyos at 100% tao. Sapagkat nung siya'y nagkatawang tao, He made Himself of no reputation. Hindi niya inaring maging kapantay ng Diyos, sa halip ay inari niya ang kanyang pagkatao. Ang salitang of no reputation ay galing sa salitang kinos. Kinos, made Himself of no reputation is a praise. At yung praise ng made Himself of no reputation comes from the Greek word kinos or kinas. Ang ibig sabihin po, to make empty, to vacate, to divest, or to relinquish. Hindi niya inalis. Kung hindi lang niya nagpasya siya na i-empty niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Nirelinquish niya ang lahat ng authority and powers bilang Diyos at siya ay namuhay na 100% taong tulad ng bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. So yun po yung ibig sabihin ng made Himself of no reputation. So for 33 temporary years on this earth, He had willfully divested Himself of all His glory in heaven and took upon Him the form of a servant. So for
temporary 33 years. For 33 temporary years na siya na dito sa lupa, he willingly, he chose to divest himself of all the glory that a God, hallelujah, had, or a God had. And he took upon him the form of a servant. Now, I would like you to visualize ang ating Panginoon. Siya na sinasamba ng libot di mabilang anghel na sa kalangitan, ay nagpasyang bababa ako sa lupa. At sa aking pagbaba sa lupa, hindi ko iaari, ako'y kapantay ng Diyos. Aalisin ko ang lahat ng karapatan, aalisin ko ang lahat ng oportunidad, aalisin ko maging ang kapangyarihan ng pagka-Diyos. At ako ay magkakatawang tao, katulad ng bawat isa sa atin. Hallelujah. So, sabi po, he took upon him the form of a servant. Now, the word took upon him is the Greek word lambano. Ang ibig sabihin po ng lambano is to catch, to grasp, or to seize, or to take. Kaya ang sabi po, he took upon him, kinuha niya ang anyo mo at anyo ko. At pagkatapos niyang kunin, inilagay niya sa kanyang sarili. Kaya nung siya'y magkatawang tao, siya'y anyong-anyo na tao. Hallelujah. So, took is from the word lambano, which means to take, to catch, to seize, or to grasp. Pagpatuloy po natin yung outline. Susunod po dyan. Sundan lang po ninyo ko. Amen. Took upon him the form of a servant. So yung susunod po, took is from the Greek word lambano, which means to take, to catch, to seize, or to grasp. Susunod na mensahe. This depicts the idea that God, Jesus, reached out from His eternal existence and took human flesh upon Himself in the form of a servant. Took human flesh upon Himself in the form of a servant. I would like you to see this. Hallelujah. Para makita nyo na ganyan kadakila ang humility ng Panginoong Diyos. Sinong Diyos ang gagawa niyan? Sinong Diyos ang iiwan ang karanyaan at kaningningan ng kalangitan? Nakaupo sa trono, sinasamba ng hindi mabilang na dami ng mga anghel. Ang magpapasya, kusang loob, natatanggapin at kukunin ang anyo ko, ang anyo mo, para maging katulad natin sa lahat ng aspeto ng pagkatao. Si Jesus lang po ang gumawa niyan. Sa buong kasaysayan ng pagkatao, ng sangkatauhan, si Jesus lang ang Diyos na nag-anyong tao. Ang tao hindi pwedeng mag-anyong Diyos. Pero ang Diyos ay pwedeng mag-anyong tao. Tama po? Man can never be God. But God can be a man. For with God, nothing is impossible. Amen. So the word form, it took upon him. The word form is exactly the same word that describes that just as Jesus in his pre-existent form as a God, now existed on earth the exact form of a man. So yung form, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. He made himself of no reputation and, hallelujah, took upon himself the form. So yung form dun sa unang talata ay yung form sa pangalawang talata, pareho pong salita, nang ibig sabihin, kung siya sa simula ay anyong Diyos, nang kunin niya ang pagkatao, siya ay nag-anyong eksaktong katulad natin, tao. Kaya marami ang nag-aakala na si Jesus ay tao lang sa pasimula.
Pero malinaw po na sa pasimula, siya po ay Diyos. He took upon him the form of a servant. Napag-usapan po natin, nagkatawang tao na siya. At yung pagkakatawang tao, humility na yan eh. Pero sa pagkatao niya, bumaba pa siya. Diyos, bumaba, naging tao. Sa kanyang pagkatao, bumaba pa sa kanyang pagkatao. At inako niya ang maging isang alipin. He took upon himself the form of a servant. Now, what do we mean by servant? Naririnig niyo ito madalas sa amin. The Greek word for servant is doulos or doulos. D-O-U-L-O-S. At ang ibig sabihin ng doulos o doulos is one, actually, ang ibig sabihin ay slave, bond servant. Slave or bond servant. He choose. Kapag sinabing ikaw ay bond servant, katulad si Apostle Paul. Si Apostle Paul ay bond servant ni Jesus. Itong declaration ni Apostle Paul na siya ay bond servant, hindi ibinigay ng Diyos sa kanya. Siya ang namili sa sarili niya na siya ay magtawaging bond servant ni Jesus. It is not from God. The word bond servant was chosen by the Apostle Paul for himself sapagkat ang ibig sabihin ng bond servant ay love slave. Love slave. Ikaw ay nagpapaalipin, hindi para parusahan. Ikaw ay nagpapaalipin sapagkat naramdaman mo ang pag-ibig ng master mo. Kaya ikaw ay nagpapasya. Ngayon, hindi na lang akong tatawaging kasambahay. Sa sobrang pagmamahal ko sa aking mga amo, ako ay magpapatawag na bond housemaid. Ibig sabihin, ang aking paglilingkod sa aking amo ay hindi na udyok ng salapi, hindi na udyok na ako'y magkapera, hindi na udyok na ako'y makapaglingkod lang. Ang aking paglilingkod ay dala ng pagmamahal ko sa Kanya sapagkat naramdaman kong mahal na mahal niya ako. Kaya ang bawat isa sa atin ay hindi po alipin ng Diyos para paglingkuran siya. Ang paglilingkod natin ay dala ng ating pagmamahal sa totoong nagpadama ng totoong pagmamahal para sa ating lahat. At yan ang tunay na hinihinging pag-ibig. Kaya sa lahat ng larangan sa ating Panginoon, kapag ikaw ay aawit at magpupuri, puruhin mo siya at sambahin sapagkat minamahal mo siya. At bakit mo siya mahal? Sapagkat nadama mong una kang minahal niya. Bakit ka nagpupunta sa church? Hallelujah! Para lang maipakita ang iyong attendance. No! Na habang ikaw ay nagbibihis, naliligot, naghahanda ng pagpunta sa church. Ang iyong damdamin ay dahil mahal mong pumunta sa church sapagkat naramdaman mong mahal na mahal ka ng Panginoon na nasa church. Bakit ka nagbibigay ng tithes at offering? Yan ba'y binibigay mo para mapilitang ikaw ay pagpalain? Ang pagbibigay ay ginagawa natin sapagkat naramdaman nating mahal tayo ng Panginoon na nagmahal sa atin. Kaya ang pagbibigay natin ay bunsod ng pag-ibig sa ating Panginoon. Kapag lahat ng gagawin natin ay compelled ng pag-ibig ng Diyos, maniwala kayo, hindi malilimutan ng Diyos ang lahat ng ating pagsusumikap para sa Kanya. Maniwala kayo. Kahit man sunugin mong sarili mo para masabing naglilingkod ka. Kahit masabihin mo nagsasakripisyo ka sa paglilingkod para masabing nagsasakripisyo ka. Magbigay ka man ng kahit gaano kalaking halaga. Manampalataya ka man kaya mong utusan ng bundok na lumipat sa iba. Pero kung wala kang pag-ibig, walang kabuluhan. Walang kabuluhan sapagkat pag-ibig lang ang nag-uudyok sa ating lahat kung bakit tayo may ginagawa para sa Panginoon. Amen. Yung palakpak nyo parang, oh. Amen. We are constrained by love. Ang sabi ni Apostle Paul, I am constrained by love. I am compelled by love. Hallelujah. And faith
Work it by love. Kahit anong gawin natin, hallelujah, there are three things that will remain. Hope, faith, hope, and love. But the greatest is love. Maniwala kayo. At siya ng Panginoon, dulos. Ang paglilingkod niya ay dala ng pag-ibig sa Panginoon. Now what do we mean by dulos? Dulos means one, yung pong nauna. Pagpatuloy lang natin, yung nauna. Which means one, pakibasa nga po natin, basa naman natin. Tayo lahat, 1, 2, 3. Dulos, the Greek word dulos, which means one whose principal task is to fulfill the desires of his master. To assist, to sunod, to help, to fulfill his master's wants and dreams, to the exclusion of self, one whose will was swallowed up in the will of another. Yan po ang ibig sabihin ng bond slave, bond servant. Sino po ang, hallelujah, magpapasya ngayong umaga, I would want to be a dulos. Si Jesus Christ sabi niya, my will is to do the will of the Father who sent me. My will is to do the will of the Father who sent me. Sabi niya, that I might finish the work that my Father has sent me, has given me. My food is to do the will of my Father. May isang panahon, hiniling niya sa kanyang sarili, Ama, pwede bang lumampas ang pagsasakripisyo ko sa krus ng Kalbaryo? Pero wag ang aking kalooban, ang kalooban mo ang mangyari. Na mag-declare siya ng not my will but yours be done. Sa hardin ng Getsemani, ito yung araw na isinuko na ni Jesus ang lahat sa kanya kahit ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, ikinagalak niya ang tanggapin ang parusa ng krus sapagkat sa Garden of Gethsemane ay idineklara niya, it is not my will but yours be done. So nang i-declare niya my will, not my will but yours be done, it is a complete fulfillment of assignment with the exclusion of himself. Para lamang, hallelujah, na sabi po yung swallowed ay sa Tagalog, medyo masakit yan, nilamon ng kalooban ng iba ang kanyang kalooban. Nilamon ng kalooban ng iba ang kanyang kalooban. Kaya sabi niya, not my will, but yours be done. At nang sabihin na niya yan, yung krus ng Kalbaryo, hallelujah, nakikita niya dati, sakripisyo, penitensya, pagpapakasakit. Pero nang ialay niya yung kanyang kalooban, not my will, but yours be done. Yung krus ng Kalbaryo, excited na siyang puntahan eh. Excited na siyang mamatay doon. Kasi hindi niya na inalala yung kanyang sarili, ang sinabi na lang, maganap ang iyong sariling kalooban. Sino ang gusto maging dulos ng ating Panginoon? A bond slave, willing to fulfill the assignment with the exclusion of oneself, just to fulfill the desires, the wants, and the dreams of our Father in heaven. Let not my will, but yours be done. Amen and amen. Yan po yung sermon. Woo! Hallelujah! 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 Was made in the likeness of men. Siguro hanggang dito na lang tayo. Was made in the likeness of man. Hanggang sa krus tayo, hanggang sa krus. I-relate natin sa Holy Communion. Was made in the likeness of man. Was made is the Greek word ginomai. Ginomai. Which means to become. Maging. He was made in the likeness of man. Ibig sabihin, siya ay ginawang maging kamukha ng tao. Was made is ginomai, ginawa. So siya ay ginawang kamukha ng tao. Indicating that this was not his original form, but it
it became His new form. So pag ginamit mo yung become o yung became, hindi ito yung original mong form. Ikaw ay Diyos, originally, naging form, made, kinomai, in the likeness of man, so nagkaroon ka ng mukhang panibagong anyo. Sinong naniniwala? Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Amen? Ang tawag po doon, you became a new creation. If any man is in Christ, he became a new creation. Hindi ka dating new creation, pero na makipag-isa ka kay Kristo, naging become ka na kamukha ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? If any man is in Christ, he became a new creation. Siya na walang kasalanan na naging kasalanan. Hallelujah. He who knew no sin was made to become sin that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. So that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Pag sinabing you might become, hindi ka dating righteous, pero na makipag-isa ka kay Kristo Jesus, you become the righteousness of God in Christ Jesus. So the word was made is not the original, hallelujah, not the original. You turn into a new form. So He was made in the likeness of man. Hallelujah. Hindi yun ang original. Hallelujah. Nilagay ko po dito, this is the miracle of Christmas. This is the miracle of Christmas. He was formed in the womb of the Virgin Mary and He became a man. So pag sinabing became a man, ano pong ibig sabihin? Hindi siya dating man, siya ay Diyos, became, naging tao. So pag ginamit mo yung salitang became, hindi yun ang original, meron kang original na naging. So si Jesus ay Diyos na naging tao. Amen. In the likeness of man. Yung likeness of man, galing po sa Greek word na homo-ioma, ang ibig sabihin is resemblance. Resemblance. Susunod na talata, yung likeness of man. Likeness of man, galing po sa salitang homo-ioma, ang ibig sabihin, a complete resemblance. So Jesus was made in the visible likeness of man and in human likeness of man. So si Jesus ay nakita, Diyos, nakitang tao, at nag-anyong katulad ng isang tao. And we will conclude Philippians chapter 2, verse 8. And being found in passion as a man, He humbled Himself, became obedient, even unto, hallelujah, became obedient, even unto death, the death of the cross. Philippians chapter 2, verse 8, being found in passion as a man, He humbled Himself, became obedient, even the death of the cross. Diyan na lang po tayo magtatapos. So pag-usapan po natin yung being found in passion. Being found in passion as a man. Yung passion as a man, being found in passion as a man, is the Greek word schema. Ito ba, very significant po ito. The Greek word schema. A word used in ancient times to depict a king who exchanged his kingly garments for a brief period of time for the clothing of a commoner, sometimes the clothing of a beggar. So ang sabi po, being found in a passion as a man. So si Jesus bilang Diyos, hallelujah, ay natagpuang katulad ng tao, being found in a passion. Yung passion, schema. At ang ibig sabihin ng schema, ito yung isang salita na ginagamit sa lumang panahon na ganito ang kasaysayan. Kwento ko lang po sa inyo. Pero isang hari, na kapag nakikita niya yung mga taong naglalakad sa pangkaraniwang araw ng buhay, naiinggit yung hari.
Hindi naman siya naiinggit dahil siya naiinggit, kung hindi gusto niyang madama ang kalagayan ng mga taong nasasakupan niya. Kasi siya'y hindi maaaring bumaba sa anyo ng pangkaraniwang tao sapagkat dadaluhungin siya. Yung mob. Imamab siya ng mga tao. Ibig sabihin, pagkakaguluhan siya ng mga tao kapag nalaman siya'y nakasuot ng hari. Pag ang hari bumaba sa mga tao, sa common tao, siya ay pagkakaguluhan sapagkat nakasuot siya at ang anyo niya, hari. Isang araw na nasa balcony siya, nakikita niya yung mga tao na namumuhay sa pang-araw-araw na pamumuhay at nais niyang madama ang kalagayan at damdamin ng pangkaraniwang mga taong nabubuhay sa araw-araw. At dahil sa gusto niyang madama at maranasan ang kalagayan at ang karanasan ng mga tao, isang araw, nag-passion siya as a man. At ang ginamit, eskema. Ibig sabihin, hinubad niya yung kanyang kingly garments. Tapos, sa ilang sandali ng panahon ng kanyang buhay, isinuot niya yung damit ng common tao. At may panahong isinuot niya yung damit ng isang pulubi. Pagkatapos, sa gitna ng gabi, kung na walang nakakaalam, ang hari bumaba kasama ng mga tao. So naramdaman ng hari ang kung ano ang kalagayan ng tao. Kumakain ng pangkaraniwang pagkain. Masayang nagkukwentuhan sa araw-araw kahit ang hirap ng buhay. Ang daming pagsubok na pinagdaraanan, tinutukso kabi-kabila. Lahat ng ito naramdaman ng hari. Sa ilang sandali ng kanyang pagkatao, ng kanyang pagiging common tao, ay nadama niya ang lahat ng karanasan, kalagayan at pinagdadaanan ng tao. At yan ang ginawa ng Panginoong Yesus. He found in a passion as a man. He exchanged his kingly garments to put on the garment of a beggar, to put on the garment of a common tao. Just to experience kung ano yung kalagayan ng tao. Just to experience kung ano yung mga tuksong pinagdaraanan ng tao. Kung ano ang ibig sabihin ng kanilang pagrereklamo, kung ano ang ibig sabihin ng kanilang pakapigatian at pagdadalamhati. Lahat ng ito naranasan ng ating Panginoon nang isuot niya ang katawang tao. Kaya maniwala ka. Hindi lang ikaw ang nakadarama ng pinagdaraanan mo ngayon. Ang Panginoong Yesus damam-dama ang lahat ng iyong kabigatan, lahat ng iyong kasaysayan. Alam niya kung ano ang kahulugan ng mamighati, ng mamroblema. Alam niya ang ibig sabihin ng mag-aalala sa mga pagsubok at kabigatan ng buhay. He has experience becoming like a complete human person. He found himself in a passion as a man. Kaya ang sabi sa Hebrews 4:15, sa lahat ng aspeto, siya'y nagkatawang tao, nag-anyong tao. Sa lahat ng aspeto, tama ang pinagdaraanan ng tao. Ang kaibahan lang, hindi siya nagkasala katulad ng tao. Kaya kapatid, sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang malungkot. Ngayong umaga, damang-dama ng Panginoong Yesus ang iyong pinagdaraan. Sapagkat katulad mo, siya'y naging tao. Amen! Hallelujah! Kaya pag nalulungkot kayo, maniwala kayo. Alam ng Panginoon kung bakit kayo nalulungkot. Kapag may kabigatan kayo na hindi nyo na alam kung anong solusyon sa mga problema, maniwala kayo. Alam ng Panginoon ng lahat ng ating pinagdaraan. Ang gusto lang niya marinig sa iyo, ipagkatiwala mo sa akin ang iyong alalahanin sapagkat ako ay lubos na nag-aalala para sa iyo. Cast all your cares upon Him. For He what? He cares for you. Amen. He humbled Himself. The word humble is tapeiano o tapinaw.
Ang ibig sabihin, to be lowly, to be willing to stoop to any measure that is needed. He humbled himself. Nagpakumbaba siya. At ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba, nilagay niya ang kanyang sarili sa pinakamababa. Doulos is the lowest of all lowest servants. Pagka ikaw ay tinawag na doulos, ikaw na ang pinakamababa sa lahat ng mga alila. Ang doulos ay ang pinakamababa sa lahat ng pinakaalila. Na nang hugasan niya ang paa ng mga alagad, ito'y katumbas ng pagpapakitang siya na ang pinakamababa na katulong sa sambahayan. Sapagkat ang pinakamababang tungkulin ng kasambahay ay ang hugasan ng paa ng kanyang Panginoon. And Jesus Christ did that because He wants to humble Himself to the lowest, hallelujah, stooping down to the lowest level of any measure kung kailangan magpapakumbaba siya. Amen? Hallelujah. Kapag ikaw ay nagpapakumbaba, lalong sumasagana ang grasya ng Panginoon. He resists the proud, but He gives more grace to what? To the humble. At siya ng Panginoon. Became obedient. Ibig sabihin ng obedient comes from the Greek word hupakulo. Ibig sabihin ng hupakulo, hallelujah, it means to be under authority, listening to what their superior is saying, carrying out orders that have been given to them. So obedient, kapag ikaw ay obedient, hallelujah, you will be under authority. And being under authority, you will listen to what your superior will tell you to do. Then you will be willing to, hallelujah, to execute the order or the command that was given unto you. Kaya mga sundalo, obey first before you die. Hallelujah. Before you complain. Amen. Obey first before you complain. That is authority. Obedient. An obedient person will be willing to listen. Then after listening, willing to be under. Then after being under, willing to execute and to obey the command that is given by them, yung kanilang superior. In Jesus' name, hallelujah, maging obedient tayo sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Even, sabi po, Jesus had made a choice to humble Himself and to go to any measure in order to accomplish the plan and the will of the Father. Oh, what a Lord Jesus. Hallelujah. Then last conclusion, tapos communion na po tayo. Even the death of the cross. Can you imagine? Naging masunurin siya kahit ang ipinag-uutos sa kanya, mamamatay ka sa krus ng Kalbaryo, ha? Opo, sir. Yes, sir. Yes, Lord. Yes, Lord. Mamamatay ka sa krus ng Kalbaryo, ha? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Hallelujah. Walang pag-aatubili. Sabi sa Hebrews chapter 12, verse 1 and 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who, hallelujah, Himself, despised shame, and with joy, hallelujah, hinarap niya yung krus ng Kalbaryo. Even the death of the cross. Kasi, hallelujah, yan ang kabayaran ng kanyang pagkatao, katawang pagkatao. Sino naniniwalang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? Amen. Nang nagkasala ba kayo, pinatay kayo? Sino dito hindi nagkakasala? Lahat tayo nagkakasala, di ba? Pero nang magkasala ka, pinatay ka? Anong sabi ng Biblia? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo ba pag nagkakasala, pinapatay? Hindi. Ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ng Biblia. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kasi madalas ako magkasala, pero hindi ako namamatay. Amen? Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang nagbayad ng lahat ng kasalanan natin, noon, ngayon at kasalanan gagawin mo pa, lahat ng kabayaran ng kasalanan, inako ni Jesus nang siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, the wages of sin is death is applied only to Jesus. The wages of sin is death in Romans 3:23. The wages of sin is death is not for you.
The wages of sin is death is applied to Jesus. Sapagkat binayaran ni Jesus ang lahat ng kasalanan, ng ating kasalanan. Romans 6:23 ba yun? Hallelujah po, the wages of sin is death. Amen. Sino yung nagbayad ng lahat ng kabayaran ng ating kasalanan? Kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sino namatay para sa kasalanan mo? Hindi ikaw. Ang namatay para sa kasalanan mo, si Jesus. Bakit siya namatay para sa kasalanan natin? So that the gift of God, which is eternal life, hallelujah, ay maipagkaloob sa iyo. Namatay siya para bayaran ang kasalanan mo. Pag nabayaran ang kasalanan mo, lahat ng regalo ng buhay na walang hanggan, ikaw ang tatanggap ng makipag-isa ka sa Panginoong Hesus. Yung pangalawang yugto ng talata ay para sa iyo, pero yung unang yugto ng talata ay para sa Kanya. Kaya ang nagbayad ng kasalanan mo siya, at nang bayaran niya ang kasalanan natin, ikaw ang tumanggap ng pakinabang. At ang pakinabang ay kapatawaran ng lahat ng kasalanan at buhay na walang hanggan. Amen and amen. And I would like just to show you what is the meaning of the cross. The wages of sin is death, and the only way to die during that time is the death of the cross. Walang ibang pambayad, walang ibang paraan para mabayaran ng kasalanan ng tao maliban siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Tingnan po natin ang ibig sabihin ng even the death of the cross. The cross is the Greek word estauros. Estauros. What is the meaning of the cross? An upright, pointed stake used for the punishment of criminals. Naging kriminal ba si Jesus? Sino bang totoong kriminal? Di ba tayo? Pero siya'y namatay parang isang kriminal. Alang-alang sa iyo at sa akin. Tapos pinagtatawanan natin ang mag-born again. Pinaglalaroan natin ang maging Kristiyano. Pinaglalaroan natin ang pagiging anak ng Diyos. Samantalang ang ibinayad ay ang kabayaran ng isang kriminal. Ikaw dapat, pero siya ang umako. And used in connection with public executions. Hanging a criminal publicly and was intended to bring humiliation to the accused. Ang layunin ng pagkapako sa krus ay ipahiya ang isang kriminal sa harapan ng publiko. Kaya kapag ikaw ay pinako sa krus, kahiya-hiya ka sapagkat ikaw ay itinuturing na maruming kriminal. Panginoon, hindi dapat yan tanggapin, pero tinanggap yan dahil para sa ating lahat. Sabi po, crucifixion was the most wretched punishment in the Roman world and in the ancient world. So lahat ng ito ginawa ng Panginoong Yesus. Hindi para sa kanyang sarili. Sana'y tinatanggihan niya at ayaw niyang mangyari, pero pinagkatiwala niya ang kanyang kalooban sa Ama. Naging masunurin, nagpakababa, upang bayarin ang mga kasalanang hindi siya ang nagkasala. Sa Isaiah chapter 55 verse 3, 4, and 5, He was wounded for our transgressions. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him. And by His stripes, you are healed. Pakibasa po natin sa Tagalog, tapos magko-communion na po tayo. Ngunit dahil sa kanginong kasalanan, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil kanginong kasamaan.
dahil sa ating kasamaan. Subalit tayo'y gumaling. Dahil saan? Dahil sa pahirap na dinanas niya. At sa mga hampas na kanyang tinanggap. Sa mga latay ni Jesus, tayong lahat ay kanyang pinagaling. Amen. Manalangin po.